Joanna's POV. Maaari kong pakasalan si Conchita, apo? She was horrified. Lo, you can't marry her. Conchita was 33, she wasn't beautiful, but she wasn't bad looking either. Maputi at palaayos, at sa kabila ng suot na puting uniforme, di may pagkakaila magandang hubog ng katawan. Bagaman di niya gusto ang nurse sa una pa lang na ipinakilala siya ng lolo niya dito, sinisikap niya maging civil dito. Bakit hindi, iha? Sa loob ng 3 taong mahigit, siyang tayong kasama ko dito at matyagang nagbabantay sa akin. At di ba samang tumanaw ako ng utang na loob at natitiyak kong tatanggapin niya ang proposal ko sa sandaling ialok ko sa kanya yon. Tinitigan niya ang matanda. Nasa mukha nito na hindi ito nagbibiro. Desperado tong wag matapos dito ang angkan. At bilang asawa, magagawa kong iwan sa kanya ang villa at ang kalahati ng farm. Ani muli nito sa kanya. Gagawin mo yon? Bakit hindi, iha? Wala siyang mahagilap na sasabihin. Tahimik nang lumabas ng silid ang matanda, subalit ang usapang yon naging dahilan upang lihim niyang pagmasdan si Conchita. Kung noong mga nakarang araw, pansinin niya ang nurse. Ngayon, parehim niyang pinag-aaralan ng mga kilos nito. Di niya maiwasang di mag-isip na maaaring may interes ito sa lolo niya. Though efficient, may kahalong lambing ang babae kung magsilbi sa lolo niya. At ngayon lang niya natitigan ng husto ang uniforme nito. She thought it was one size smaller. Parang mahirap isipin magiging lolo niya ito. Taglay ang suliraning iyon, umuwi siya sa Puerto Galera. Sa kabilang banda, may sinasabi ho ba kayo? Tanong niya kay Tia Coring nang maulinigan niya ang tinig nito. Ang sabi ko, kung gusto mo pa ng kape, wika nito. Wala sa loob siyang tumango at sinalina ng matandang babae ng kape ang tasa niya. Hindi ako makakapayag na mauwi kay Conchita, ang villa, Tia Coring. Aniya sa malakas na boses. At lalong hindi ako pakakasal sa Hulyo na yun. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan nito. Mabigat ang suliraning nakaharap sa iyo, Joanna. Marami akong alam na nagpapakasal na magkamag-anak para wag lang mapunta sa ibang kayamanan at umaasa kung magiging matalino ka sa pagpapasya. Tumalikod to at ibinalik sa kalan ang takore. Pagkatapos naglatag ng pinggan sa mesang malapit sa counter. Tinulak niya ang pinggan sa gitna ng mesang kawayan. Paano nga kung si Conchita maging senyora ng villa? Matatanggap pa niya yon. Habang minumuni-muni niya ang bagay na yon, nagsisikip ang kanyang puso. She had nothing personal against Conchita, pero di naman tamang dito mapunta ang villa. Malibang magkaanak ang lolo niya rito sa sandaling pinakasalan ito. That would make Conchita's child a devourer. Kung magkakaanak ang kabilang bahagi ng isip niya. Sa edad at kalagayan ng lolo niya, duda siya roon. Hindi nga nito magawang sundan ng kapatid ang mama niya. Kaya marahil nagkaubusan ng lahi nito, taling di talaga productive ang mga devere. Kaya naman di maiwasang di pumasok sa isip niya. Ginagamit lang si Conchita na matanda laban sa kanya. Ang pag-iisip niya ay naputol nang mula sa pinto ng restaurant nakita niya may taong pumasok. Kumunot ang noon niya habang pinagmamasdan ang paglakad nito patungo sa counter. Ang lalaki sa lansya at di napansin ng lalaking nasa gilid lamang siya dahil tuloy-tuloy ito. Magandang umaga! Bati nito sa malambing na boses. Ikaw pala, iho, magandang umaga naman. Excited na bati ni Tia Coring. Pinakatitigan ng tiyahin niya ang abuuan ng lalaki. Galing ka na ba sa dagat niyan? Akala ko tulog ka pa. Tanong pa nito. Inaayos ko ho ang lansya. Mukhang di ko pa rin mapaandar. Baka pumunta na lang ako sa bahay na tingnan kung may mabibili akong pyesa. Baka hinahanap na ito na may-ari. Maupo ka at iahanda akong almusal mo, iho. Teka't kukunin ko ang kape. Agad tong nagbalik sa kalan, kinuha ang takore. Ngumiti siya ng pilit. Walang ipinagbago ang Tia Coring niya. Basta customer, nagkukumahog ito sa pagsisilbi. Naniniwala itong dapat pakitunguhang mainam ang mga guest upang hindi mag-atubiling bumalik sa sunod na pagkakataon. Lalo't mahigpit ang kompetensya at ang resort nila nasa dulo na. Mamaya na ho ako kakain, kape na lang ho, dadalhin ko ho sa cottage. Pahabol pa ng lalaki. Dahil nasa likuran siya ng lalaki, malayo niya na pagmamasdan ng katawan nito. Tulad kanina wala pa rin tong pangitaas. Nakikita niya ang pinong puting buhangin na nakapangalat sa likod nito. He had a well-trimmed, sinewy body. Parang yung mga trabador sa pier. Subalit hindi eksahirado ang muscles sa katawan at mga braso. He was also tall, a couple of inches near 6 feet.
Kulay kayo manggi ang balat, marahil ay bantad sa araw. Narinig niyang sabi nito na hinihintay na may-ari ang lansya. Isa marahil tong mekaniko at inaayos ang lansya. But then, he had a cultured voice, mukhang edukado. Naramdaman marahil ng lalaki ang titig niya, kaya lumingon to sa dako niya. Nagsalubong ang mga kilay nito nang matitigan siya. Ikaw? Nilibot niyang paningin. Kasabay ng pag-irap, dinampot niya ang tasa ng kape at kaagad siyang humigo. Magkakilala ba kayo ng pamangkin ko, iho? Komento ni Tia Coring na mapunang nakalingon sa kanyang lalaki. Nilapag nito sa mesa ang umuusok na kape. Nakita ho kami kaninang umaga sa baybayin, pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataong ipakilala ang isa't isa. Wika ng lalaki ng sandaling nalingon si Tia Coring, pero muli ring binalik sa kanya ang tingin. Siya si Joanna, ang may-ari nitong resort at kasalukuyang nagbabakasyon dito. Joanna, si Ram. Di siya sumagot at palihim na umirap. Ang walang galang na lalaki ang kaisa-isang guest ng resort ko. Kinuha ang mug ng kape na iniaabot ni Tia Coring. Lumakad patungo sa mesa niya. Okay lang ba kung maupo ako rito? Gusto niyang tarayan to pero nariyan ang Tia Coring niya. Customer is always right. Yon ang panuntunan nito. Ang sabi mo dadalhin mo sa cottage ang kape mo. Wika niya sa tinig na sinlamig ng pang-umagang hangin sa dagat. Hinila ng lalaki ang bangko at naupo roon bago nilapag ang mug sa mesa. Gusto kong humingi ng paumanhin. Hindi ko inaasahang may tao sa tabing dagat ng oras na yon. Ang sabi kasi ng Mang Berting, wala guest sa guest resort na ito kapag off-season, kaya't pinili kong sa baybayin na hilahin ng lansya. Pero bigla ka nalang lumitaw doon na nakapantulog. Di naman siguro kailasa yung reputasyon ng... Di nito tinuloy ang sinasabi at nagkibit ng mga balikat. Napalunok siya. Dito kasing gwapo ni Brad Pitt, but she noticed that he had his own brand of attraction. Ang ngiting namumutawi sa labi nito higit na mapanganib kaysa paborito niyang Hollywood actor. Ang uri ng ngiting sapat para makalimutan niyang sinabi nito sa kanya sa tabing dagat. Yun din ang dahilan ko kung bakit nasa playa ako na nakapantulog lang. Hindi ko iniisip na may ibang tao, ani ko rito. Binalik niya ang pansin sa kape niya, sabay higop doon. Her eyes went back to the man who took a sip from his own coffee mug. She studied his face. May ilang hibla ng basang buhok ang bumagsak sa noon nito at may bahid ng grasang bahagi ng mukha nito. Yet he didn't look untidy. Nakatutok ang mata niya sa matimuro nitong katawan. Huwag mong iintindihan ang buhangin sa katawan ko. Maliligo ko pagkatapos ko magkape. Mula sa balikat ng lalaki, marahas ang pag-angat ng tingin niya sa mukha nito. He was grinning at her. Gusto niyang mapahiya pero pala kaibigan, ang ngiting namutawi sa labi nito. She smiled faintly. She was a good judge of character. Yon ang alam niyang isa sa mga katangian niya. Sa kabila ng sinabi ng lalaki kanina sa dagat na inihingi na naman ng paumanhin, this man looked pleasant enough. Besides, she wasn't a snob. Kaninang lansyang ayaw umandar? She asked casually. Sa isang kaibigan. Bagong bili niya at sinubukan kong gamitin sa dagat kahapon. Pumalya sa gitna ng laot pero mabuti na lang at nadaanan ako ng bangkang pangisda ni Mang Berting. Hinila namin dito. Tumango siya. Magtatagal ka ba rito? Tanong niyang muli. Depende. Mamaya maghahanap ako ng pyesa sa bayan. Kung meron ako makuha at napaandar ko ang lansya, aalis na ako. Pero duda ako may mabibili ako rito eh. Malamang sa kabilang isla pa. Magpapautos na lamang ako. Inubos ito ang laman ng mug pagkatapos tumayo na. Mauna na ako sa'yo, anang lalaki. Muli siyang tumango at sinundan lang ng tingin ng lalaki. Malapit ito sa pinto nang tawagin to ni Tia Coring. Maalala ko nga pala, Ram. Pahabol nitong sabi. Anong buong pangalan mo at nang mailista ko sa record book namin? Di ko na itanong yun kagabi. Ramon. Ramon de Vierejo, Manang Coring. Wika ng lalaki. Kung nabigla man si Tia Coring, hindi nito pinahalata. Pero siya'y kung di natakpan ng bibig malamang, mapasinghap ng malakas. Nagpatuloy ng lalaki sa pag-alis. Nagkatinginan sila ni Tia Coring. Isa siyang de Vere, Tia Coring. Halos walang tinig na sambit niya. Nabigla rin ako, Joanna. Pero ano naman ngayon kung kapilido ng lolo mong ating guest? Di siya sumagot kapag tumayo at lumabas ng restaurant para habulin si Ram. Nakapasok na to sa cottage nito. Kumilo siya at tumakbo patungo sa direksyon ng cottage nito. Ram's POV.
Kasalukuyang tinatanggal ni Ram ang basang pantalon para pumasok sa shower room nang marinig ang mahinang katok. Napatitig siya sa pinto ng unti-unti, bumukas iyon. Sumungaw ang magandang mukha ni Joanna. A hesitant smile on her lovely lips. He stopped, unzipping his jeans but didn't bother to zip it back. May nalimutan ba ako? Aniyang nakataas ang kilay. Nakita niya na panunok ito. Ang mga matay mahigpit na nakatuon sa mukha niya na tila ba kapag binaba nito yung makakagawa ito ng isang malaking kasalanan. Bago ka mag-check out, maaari ba tayong mag-usap? Muling tumaas ang kilay niya. Di na bago ang mga babaeng nagpapakita ng motibo sa kanya. Pero hindi niya yun aasahan mula kay Joanna, lalo't nalaman niyang mali ang una niyang palagay dito. He was curious though. Ano yung pakikipag-usap nito? Di niya gustong isipin tama ang unang hinala niya rito. He would be very much disappointed at bahagya siyang namangha na malaman kasama ng kuryosidad niya ay parang gusto niyang magalit. Kaninang makita niya to sa dagat, totoong nabigla siya. Mula sa katahimikan ng paligid, basta na lang to lumitaw sa dalampasigan. She was young, beautiful, decenteng kilos. Ang galaw ng mukha ay naghahayag ng kalidad. Di niya gustong paniwala ang isa sa Joanna sa mga babaeng. Tahimik siyang umiling. Tungkol saan ang pakikipag-usap pa sa akin? Isang mahabang pahinga ang pinakawalan niya. Nanghihinayang siya. Joanna, he said patiently. Isa kang magandang babae. Walang lalaking tatanggi sa'yo pero hindi ako interesado. Nanlaki ang mata ng babae at pinamulahan ng mukha. It isn't what you think, she said angrily. Lahat ba ng babaeng gustong makipag-usap sa'yo, pinag-iisipan mo na masama? Sandali lang. Pigil niya sa akmang pagtalikod nito. Okay, I'm sorry. The sincerity in his voice stopped her from her tracks. Lumingon sa kanya sa Joanna. Okay, anong pag-uusapan natin? Umiling sa Joanna. Alam ko nagmamadali ka ngayon. Kapag natapos mo nang gawin ang lansya, aalis ka na. May urgency sa boses niya at naiintriga siya. Joanna's POV. Maghapong di nakita ni Joanna si Ram at kahit nang nakahanda na siya sa pagtulog, nanatiling sarado at wala pang ilaw ang cottage nito. Kung di niya nakitang lansya sa dalampasigan, iisipin niya umalis na to. Hanggang sa makatulugan na lamang niya ang pagtanaw-tanaw sa cottage nito. Maaga siyang gumising kinabukasan. Matapos maligot makapagbihis, nagmamadali siya nagtungo sa dalampasigan. Agad siyang nadismaya nang makitang wala na roon ang lansya ni Ram. Gusto niyang maiyak sa panghihinayang. Ang walang hiyang lalaki, walang isang salita. Nandulumong naupo siya sa buhanginan. Niyakap ang mga binti at tinanaw ang dagat. Perhaps he left last night. Siguro na ayos na nitong lansya kagabi pa lang at nakahiram marahil ng gamit si Ninong Berting niya. Pero bigla niya naisip na sigurado, alam ng tiya ko rin niya kung nag-check out na ang lalaki kagabi. Mabilis siyang tumayo para bumalik sa restaurant ng resort. Nakakailang hakbang na siya pabalik ng maulinigan ang ugong ng motor mula sa dagat. Bigla siyang lumingon. Mula sa kanlurang bahagi natanaw niya ang lansya. Nabuhayan siya ng pag-asa. Hindi pa ito umaalis. Sinubukan lang sigurong patakbuhin ng lansya sa mababaw na bahagi ng dagat. Matyaga niyang hinintay ang daong nito sa mababaw na bahagi. Kumakaway si Ram habang lumalakad patungo sa kanya. Kailan naayos yan? She asked and studied him briefly. Di tulad kahapon ang suot nito isang shorts na maong, kopas at tastas na halos tahi sa lelayan. Sa pagkakataong yon may suot itong walang manggas sa kamisetang asul. Gayunpaman hindi nito naitago ang magandang katawan nito. Kagabi, sagot nito sa tanong niya. Nabili ko ang piyesang kailangan ko at gabi na ako nakauwi. Tuloy-tuloy ko nang ginawa. Mekanik ko ka ba talaga ng lansya? Tanong niya muli dito. Nakakagawa lang ng alam kong gawin, sagot nito. His eyes searched her face before he added. Aalis na ako ngayon, Joanna. Anong gusto mong ipakipag-usap sa akin? Umiwas siya ng tingin. Gusto kitang ayain sa restaurant na resort, pero marinig ni tiya ko rin ang sasabihin ko sa'yo. Baka hindi ko may paliwanag ng husto. Naghibit ng balikat ang lalaki. Makakapag-usap tayo dito, okay lang. Maglakad-lakad tayo. She started walking habang kasundo ito. May mga gusto akong itanong, simula niya. Lahat pawang personal. I really hope you don't mind. Sinulyapan niya ito. Again, that indulgent smile. She felt like a 4-year-old kid. Kung kaya kong sagutin, sasagutin ko. Mamaya ko na itatanong sa iyo ang dahilan ng interogasyong to.
I will tell you anyway, sagot niya. Gustong mairita sa humor na nasa tinig nito, but she couldn't blame him. Pareho silang estranghero sa isa't isa at eto, gusto niyang sumagot to sa ilang personal niyang mga tanong. Una, may asawa ka na ba? Ilang taon ka na at anong trabaho mo? Bigla siyang napangisi sa tanong nito. Ganon ka personal ha? Pinamulahan siya ng mukha. This wasn't easy. It sounded as if she was interrogating a prospective boyfriend. She grimaced inwardly. Iyon talaga ang plano niya. Higit sa pagiging boyfriend lamang. Please, anong lalaki. Okay, wala akong asawa. At wala pa akong balak mag-asawa. 10 taon mahigit marahil ang tanda ko sa'yo. Ilang taon ka na nga pala? Sa tansya ko, 16 ka lang. It doesn't matter. Hindi importante kung masyado kang matanda sa akin and I'm almost 23. Dagdag niya pa. Nagmamadaling malaman ni Joanna ang resulta ng pag-uusap nilang ito. 30 anyos na ako at isa akong mangingisda. A fisherman. Masayang bulalas niya. Napahinto sa paglakad si Ram at kunot ang noong ni Yokusha. Then he laughed. Ikinatutuwa kung hindi mo minamata ang trabaho ko, Joanna. Sa pagkakakwento ni Mang Berting sa akin kagabi, milyonaryong lolo mo. Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Naidaldal na siya ng ninong niya rito. Mas pabor sa akin na malamang isa kang mangingisda. He looked at her thoughtfully. Talaga? Yup, tagasan ka, Ram. Muli itong ngumiti. Taga rito mismo ako sa Mindoro, Joanna. Tubango-tango siya. So may mga devyere sa Mindoro? Anas niya. At isipin kung saan sa naghahanap ng kamag-anak ng lolo niya. Huminto siya sa paglakad at tumingin sa karagatan. Nilingon niya si Ram and she caught him watching her intently. She tried to meet his eyes. May girlfriend ka na ba? Muli, unti-unti ang pagguhit ng ngiti sa mukha ng lalaki. Saan patungo ang interogasyong to, Joanna? Lumalalim ang kuryosidad ko. Huwag mong sabihin sa akin ka nag-a-apply na maging girlfriend ko. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ng lalaki. Naramdaman niyang mapapahiya siya ng husto, pero dinagdagan niya ang lakas ng loob. In a way, yes. What? Anong lalaki, now he was really amused. Huwag kang gumawa ng konklusyon sa isip mo. Saway niya sa naiiritang tinig. But she lowered her tone when she spoke again. I'm offering you a job, a 2-week job. Umangat ang kilay nito. Trabaho? Gusto mo akong alokin ng trabaho? Dito sa resort? Mabilis siyang umiling. Hindi rito sa resort, sa akin mismo. Kailangan ko ang serbisyo mo? Aniya rito. Tumango-tango ang lalaki. She wished she could wipe off that indulgent smile on his lips. Ang isang apo ng milyonaryong katulad mo, di mahirap makahanap ng taong magtatrabaho para sa iyo, Joanna. Bakit ako? Nagtatakang nag-aalok ka ng trabaho sa isang estrangherong tulad ko? Dahil isa kang devere, aniya rito. Unti-unti, naglaho ang palakaibigang ngiti sa labi ni Ram. Maaari ko bang malaman kung anong kinalaman ng apelido ko sa trabahong iniaalok mo? Tanong nito sa kanya. Ang buo kong pangalan, Joanna DeVere Smith. Bahagya ang pag-angat ng kili nito na tila ba walang halagang sinabi niya. I see. Gusto mong sabihin sa akin na kamag-anak mo ko? That and more. Importante sa akin malaman na isa kang devere. Bukod pa ron, mangingisda ka lang. Lang? Putol nito sa sinasabi niya. Akala ko pa naman, hindi mo hinahamak ang uri ng aking trabaho? Of course I don't, she said hastily. Please listen first, Ram. Hindi yun ang motibo ko. Madali para sa yung tanggapin ang trabahong iniaalok ko. Ang ibabayad ko sa serbisyo mo baka hindi mo kikitain sa loob ng isang buwan. Kung ang pangingisda lang pagkukunan mo na ikabubuhay. Mabilis na nag-uunahan sa bibig ang paliwanag na parabang kapag binigalan niya, hindi niya masasabi ang mga yun. At dahil mangingisda lang ako, hindi ko matatanggihan ang iaalok mo, ganun ba? Di nito hinintay na sumagot at dinugtungan na sinabi. Magkano naman ibabayad mo sa akin at hindi ko kikitain sa loob ng ilang buwan? Mariing tanong ng lalaki. 1 million pesos para sa 2 linggong trabaho. Inaasahan niya, kikislap ang mga mata nito sa halagang binanggit niya at lalalim ng interes. But she was disappointed. Sa halip tumaas ang isang sulok ng bibig ng lalaki at nakakalokong ngiti. May ipapapas lang ka ba, Joanna? Ilang beses siyang bumuntong hininga bago diretsahang sumagot. I want a temporary husband, DeVere. Namagitan ng katahimikan sa pagitan nila. Tayong ang hampas ng alon sa baybayin ang maririnig.
Si Ram na natiling nakatitig sa kanya na tila ba tinubuan siya ng sungay. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong nito. Gusto kong magpanggap kang asawa ko sa loob ng panahong sinabi ko sa'yo, as I said, a temporary husband. Ang titig na binibigay nito sa kanya mula pa kanina, sapat upang panghinaan siya ng loob. But she went this far at wala siyang balak umatras. Sinong gusto mong lokohin sa pagpapanggap na mag-asawa tayo? Anito sa mataas na boses. It isn't what you think, naiirita niyang sabi. Mabilis ang pagsalaki ng guilt ng salitang lokohin na ginamit nito. In a way, yun ang balak niyang gawin, di dahil gusto niya. She was compelled to do so. Kung hindi yun isang makulit na manliligaw, pakiliwagan ng mga ako? Sarkasikong sagot nito. Ang friendliness sa mukha ay tuluyang naglaho. He looked dangerous and formidable. Now, she would like to wish the smile back on his face. Di naging madali ang pagpapaliwanag niya dahil hindi naman niya gustong magkaroon to na hindi magandang impresyon sa lolo niya. Maingat niyang pinaliwanag ng tungkol kay Conchita at kay Julio. Sinabi ko kasi sa lolo ko na committed na ako, na may nakilala ko sa minsang pag-uwi ko rito sa nakalipas na mga buwan, pero hindi siya naniniwala at hindi ko na mabawi ang sinabi ko. Ngayon ko napatunayang totoo ang kasabihan ng isang kasinungalingan kapag sinimulan, nagiging kawing-kawing. Matabang na sabi ni Ram sa kanya. Hindi ko gustong magsinungaling sa kanya. I was pressured to tell him so at huwag mong iparamdam ang guilt sa akin. Inaalok kita ng trabaho. 2 linggong buhay milyonaryo at ang halagang 1,000,000 piso. 1,000,000 piso sa 2 linggong trabaho? Di na masama. Talagang hindi masama. It is a lot of money in a short span of time at para sa isang mangingisdang katulad mo. Subalit nang tingalain niya ito, nakita niyang kumistap ang mata nito, giving her the reaction she expected from him. At paano may paliliwanag sa lolo mo ang pagiging devere ko? Pero nakaligtaan mong sabihin sa kanya. I'll take care of that. Puno ng kumpiyansa ang tinig niya. Hindi niya nakagyong bibigyan ng pansin. Ang mahalaga sa lolo isa kang devere. You will soon find that out. Deal. Alang lalaki sa kanya. Pero kailangan ko ng paunang bayad. Nanlalaki ang matang napatingala siya rito. Pumapayag ka? Bulalas niya. At sa bugso ng damdamin na payakap siya rito. Oh, thank you. Thank you, Ram. She felt him stiffened. At bago niya maisip ang ginawa at kumawala dito, naramdaman niya ang isang kamay ni Ram sa bewang niya, holding her against him and raising her inches from the sand. Ang isang kamay nito sa batok niya. Mahigpit ang hawak bago siya hagkan sa labi. Nanlalaki ang mga mata niya. Ang pagkamanghay na haluan ng damdaming hindi niya agad mapakibagayan. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. She remained passive in his arms, hindi tumutugon, hindi rin naman tumututol. Ngunit batid ang init ng katawan nitong nakalapat sa katawan niya. At ang hagkay nagdulot ng kiliti sa tiyan niya. Kung gaano nito katagal sinakop ang labi niya, hindi niya matiyak. Namalayan lang niyang lumapat na muli ang mga paa niya sa lupa at naramdaman niya ng muli ang lamig ng hangin sa balat niya. Sandaling nagdaan sa isip niya ang panghihinayang na pinakawalan siya nito. Pinagsalikop niya ang braso sa katawan. Hindi mo dapat ginawa yun? Aniya sa mababang boses. Unti-unti ang litaw ng ngiti sa labi ni Ram. Kailangan natin ng practice, wika nito. Practice? Her eyes widened. Mag-asawa tayo, hindi ba? Hindi yan kasama sa usapan natin. Agap ko rito. Gusto mong mag-back out? Hamon ni Ram sa baliwalang tono. Okay lang. Para siyang daga na na-corner sa isang sulok. With worried eyes, napatingin siya sa laot na tila naroon lahat ng kasagutan sa mga kinasangkutan niya. Tama bang ginagawa niyang to? Simula pa lang di na maganda ang nangyayari. Relax, Joanna. Hinagkan lang kita. Huwag mong sabing di ka pa nahahagkan. Wala kang paki sa bagay na yan. Hindi kasali sa usapan natin ang ginawa mo. Ram smiled at her unrepentantly. At agad hinaplos ang mukha niya. Ituring mong bonus ko ang hagkan na yon. Nanunodyo nitong sabi. Ang mga matay bumaba sa labi niya at may pakiramdam siya na akma siyang hahagkan nitong muli. Marahas niyang pinakawala ng sarili at umatras ng ilang hakbang. Her heart was beating madly. If she was honest, she wanted to feel the lips of his again. Winaksi niya ang iniisip na unti-unti, kumakalat sa utak at pagkatao niya. Magpapanggap akong asawa mo, ani Ram. Pero kailangan ko ng paunang bayad. Tama na muna ang 100,000. I don't have that much cash now. Pagdating pa natin sa Batangas?
Okay, pansamantala ay kailangan ko munang bumalik sa lugar ko para ayusin at tapusin ang aking trabaho. Bigla ang ahon ng inseguridad. Natagpuan niya na ang kalutasan sa suliranin. She couldn't afford to let it slip from her hand. Hindi mo na kailangan magtrabaho, babayaran kita. Matabang itong ngumiti. Babalik ako bago matapos ang linggong to, Joanna. Sa kabilang banda. 4 na araw nang lumipas mula nang huli silang mag-usap ni Ram. Gusto niya nang mawala ng pag-asang tutupad pa ito sa usapan. Ang tanging pinanghahawakan niya ay ang halagang iniaalok niya rito. Nasa average level man ang buhay ng isang tao at may permanenteng trabaho, hindi madaling isang tabi ang 1,000,000 piso sa isang walang kahirap-hirap na paraan. At isang mangingisda si Ram. Di nito magagawang balawalain ang halagang iyon. Nang umagang iyon ay kausap niya ang lolo niya sa telepono. Mahabang panahon na ang binigay ko sa iyo para mag-isip, Joanna. If you don't come home within the next 2 days, pakakasalan ko si Conchita. Hindi mo gagawin yon, lolo? Try me, hamon ito. Nagpahiwatig na ako kay Conchita. 2 araw, apo. Umuwi ka at pag-usapan natin ang tungkol sa inyo ni Julio. 1 buwan na rito si Julio at ginagarantiyahan ko sa iyo. Magkakagustuhan kayo. Napasandal siya sa frame ng bintana. Di malaman anong sasabihin sa matanda nang mula sa kinatatayuan, natanaw niya sa dalampasigan ng isang pamilyar na lalaki. Agad ang pag-aro ng tuwa sa puso niya. Alright, lolo. Nakangiting sabi niya. Uuwi ako dyan kahit bukas din. Pero hindi para pag-uusapan ang tungkol sa amin ni Julio, kundi ipapakilala ko sa inyo ang aking asawa. Asawa? Niloloko mo ba ako, Joanna? Lo, sinabi ko na sa inyo bago ko umalis. May nobby na ako, diba? Hindi niyo ako gustong paniwalaan. Pinabilis ng pagpipilit ninyo sa aking ipagkasundo ko kay Julio ang aming kasal. Sunod-sunod na mura ang narinig niya sa kabilang linya. Kinabahan siyang aatakihin to anumang oras. Subalit nang humupa ang boses nito, nakahinga siya ng maayos. Okay, isama mo ang asawa mo rito bukas. Naghahamon itong utos. Pinahiwatig ng tinig na imposibleng magagawa niya iyon. Her grandfather didn't believe her at all. You will meet him tomorrow evening, lolo. Puno ng kumpiyansang sabi niya at nagpaalam na. Inihagis niya ang cellphone sa kama, halos takbuhin pababa ang hagdan. At palabas ng bahay. Nasa lubong niya si Ram sa mismong malapit sa entrada ng restaurant. Huminto siya sa pagtakbo. Bumilis ang tibok ng puso niya sa paghingal habang sinusuri ito ng tingin. His hair was longer. The tips curled around his collarbone, but he had shaved, looking less formidable. He had turned a shade darker, marahil ilang araw na itong nagtagal sa dagat. Kupas at lumang maong ang suot at abuhing polo shirt na niluma na ng panahon. Nakasapatos to ng goma, nakaangat pa yata ang swelas. Mumurahin ang lahat ng nasa katawan nito. Subalit mahusay itong dinala ang suot, and despite all that, he was devastatingly gorgeous. No fisherman could look better, but with his appearance enough to satisfy his grandfather? Wouldn't her grandfather criticize him to no end because he was poor? Nainulit na naman niya ang kasaysayan ng ama at ng ina niya. He was an eccentric old man, old-fashioned in so many ways. This was the 21st century pero ang lolo niya tila nakulong sa isang time warp where marriages were arranged, where people had to dress for dinners, kahit sa sariling pamamahay. But this man was a devere. That was all that matters. Hi, he greeted warmly, a smile on his face. What took you so long? Tanong niya rito. Her heart took a misbeat. He might not be a Brad Pitt handsome, but the smile on his face would slay sea dragons kung meron mang ganon from half a mile.